Hello mga Mars! Ito nga palang video ko na ito ay kahapon pa. Sa sobrang pagod ko nga, sa dami ng mga luto ko at gumawa pa kami ng kakanin ni Mr. nung gabi, ay talaga namang hindi na kinaya ang pag-i-edit. Pagkatapos namin kahapon magawa yung pinakahuling order ng alas 3 ng hapon, ay natulog na kaming dalawa ni Mr. Etong nakalatag na mga order na ito ay iisang tao lang yung may-ari. At kami na rin yung gumawa ng booking para ma-deliver kay customer. Sa oras ng 1:30 ay dalawang customer ang pipick up ng pagkain dito sa aming tindahan. Yung isa naming customer, ang order niya ay 50 pieces na puto cheese at isang malaking bilao ng special palabok. At naunang ma-pick up yun, ito naman ay nag-aantay dahil parating pa lang yung lalakar na pipick up nitong mga pagkain. At sa mga oras nga na ito ng video ay kahit na sobrang pagod kami ni Mr. ay nagagawa pa rin naming magbiruan at magtawanan. Kahit papano ay mabawasan yung pagod at saka yung antok na nararamdaman namin sa mga oras na ito. Para po sa akin mga Mars, napakaganda po ng oras ng order ng pagkain dito dahil hindi nasagasaan yung pagluluto ko ng mga almusal at pagluluto ko para sa mga ulam naman ng pananghalian. Sa pagmamanage ng oras mga Mars para magawa ko lahat yung aking mga trabaho, syempre yung una kong ginagawa rito ay yung pagluluto sa mga almusal. Meron akong target na oras na dapat sa ganong oras ay matapos na ako. At nang matapos ako sa pagluluto ng aking mga panindang almusal, sunod ko agad ginawa ay yung mga luto ko naman na mga ulam para sa pananghalian. Alas 8 pa lang ng umaga ay nagumpisa na akong magluto ng mga ulam ko na paninda para sa pananghalian. At kailangan alas 10 ng umaga ay matapos ko ang pagluluto sa mga ulam para umpisahan ko naman yung mga pagluluto ko para sa aking mga pa-order. At una ko ang ginawa itong paggawa ko ng cordon bleu. Para sa akin mga Mars, ito yung pinakamadaling paraan kung paano gawin yung chicken cordon bleu. Dahil naalis na yung pinakabuto dito sa pitso ng manok, ay gagawin ko lang dito ay palalaparin ko lang at hihiwain ko ng manipis. At nakamarinate naman siya sa may konting tubig na may kalamansi, pamintang powder at yung chicken powder. At naglagay din ako ng oyster sauce. At bago ko naman siya lagyan ng ham at ng keso, ay pinapahiran ko pa ito ng mga pinaghalong spices na konting asin, powder ng paminta, at yung onion powder, chicken powder, at garlic powder. At saka ko siya bibilugin at babalutin nitong aluminum foil. Mas madali yung ganitong paraan mga Mars. Dati kasi ang ginagawa ko ay gumagamit pa ako ng cling wrap. Tapos meron pang pagpukpok sa pinaka-meat ng ng manok para siya ay mag-flat. Pagkatapos kong balutin nga noon ng cling wrap, ay nilalagay ko pa sa freezer para medyo tumigas siya bago ko pertuhin. Pero yung ganitong paraan ay mas komportable akong gawin. At nang mabalot ko na nga lahat, ang gagawin ko dito ay i-steam ko naman ng 10 minuto lang. At na-late nga ako ng pagkuha ko ng video, kaya rito ay pinakahuling part na yung makikita ninyo. Gumawa ako ng sausawan nito na itlog na may konting harina, sinausaw ko yung pinaka-meat na manok, tapos sinausaw ko rin sa breadcrumbs. At dapat ay maprito mo siya sa napakaraming mantika. At dahil luto na yung manok ng pinasingawan natin sa steamer, kaya habang pinipirito mo, kailangan ay ikot-ikutin mo rin para magpantay yung kulay hanggang sa golden brown. At pwede nang hanguin ito at ilagay sa isang malaking strainer para makatulo yung mantika. At etong mga naluto kong kakanina pa-order, ang ginawa namin ni Mr. dito ay niluto namin ito ng gabi ng Miyerkules. Alas 10 ng gabi ng Miyerkules ay nagumpisa kaming magluto ng mga kakanin ni Mr. Hindi kakayanin ng oras ko kung sa umaga ko ito gagawin dahil napakarami ng aking mga trabaho. At dahil matagal naman yung buhay o masira itong aking mga kakanin, kaya sa gabi ko ito ginagawa para hindi ako maabala sa umaga. At inabot nga kami sa pagluluto ng kakanin ni Mr. ng alas 2:30 ng madaling araw ng Huwebes. Pero hindi pa kami nakatulog sa mga oras na ito dahil si Mr. ay nasa may Balintawak Market pa namimili ng aking mga karni na gagamitin para sa mga pa-order ko at sa mga lulutuin ko naman na ulam para sa aking pananghalian na paninda. Inabot nga kami ng alas 4 ng madaling araw ng Huwebes nang kami ay makatulog, tapos gumising naman kami ng alas 6 ng umaga. Ang kagandahan lang mga Mars, habang hinihintay ko si Mr. na dumating galing palengke, ang ginawa ko naman ay nag-prepare na ako ng mga para sa almusal ko. Nagpalambot na ako ng macaroni, spaghetti, at nagsalang na rin ako ng sinaing. Nagawa ko na yung mga ibang gawain para sa mga almusal, kaya nung gumising kami ng alas 6 ay
kaunti na lang yung mga trabaho na ginawa ko. Maaga pa lang ay nakapagbukas na kami ng tindahan. At ang masasabi ko lang sa araw na ito, kahit marami akong mga trabaho o mga luto, ay napaka-smooth ng araw na ito dahil nagawa namin ng maayos yung aming trabaho at sa tamang oras ay natapos. At isa pang kagandahan dito mga Mars, dahil bumenta ka na sa pwesto, ay may benta ka pa sa mga pa-order mo. Kahit puyat at talaga namang nakakapagod, ay tinitiis namin ni Mr. yun para kumita ng pera at pantustos na rin sa lahat.